Ang mga ekonomiya ay umaasa sa enerhiya. Para umunlad ang isang ekonomiya, kailangang mura ang enerhiya. Para ligtas sa geopolitical na pagyanig, dapat sigurado ang enerhiya. Ngayon, para sa mga bagong pandaigdigang pangako, kailangang berde ang lahat ng anyo ng enerhiya. Kadalasan, hirap ang mga ekonomiya na makamit kahit isang layunin sa mga ito. Ang pagtatangkang balansihin ang tatlong magkasalungat na layunin ay nagdulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya sa mas maraming kaso. Ang pandaigdigang presyo ng enerhiya ay halos tumriple na nagdudulot ng pagkabigla, ang mga trade shock na nagpayanig sa pambansang supply ng enerhiya. At mas malakas na ang babala sa epekto sa klima. Ang problema, magkakasalungat ang mga interes. Sa gipitan, inuuna ang kasaganahan at enerhiya at walang gustong magsakripisyo habang ang iba ay patuloy umuunlad dahil hindi rin nito nasosolusyunan ang issue. Pero paano kung itigil na lang natin ang pag-aalala sa kalikasan? Kung titingnan ang global warming bilang ekonomista na walang pakialam sa pagkalipol ng mga polar bear o mga sunog, maliban kung naaapektuhan nito ang ating GPD, paano natin aayusin ang mga sistema ng enerhiya at ekonomiya para mapalaki ang pangmatagalang kasaganaan ng ekonomiya? Praktikal bagaman matindi ang pagtingin na gawing isyung pang-ekonomiya, hindi lang pangkalikasan, ang global warming dahil ito raw ang pinaka-epektibo at realistiko para masolusyonan ito. Ngayon syempre, kaunting paalala lang, huwag ninyong masyadong seryosohin ito. Pwedeng gawing masayang case study ang paparating na kapahamakan. Kasi kung hindi, ano pa ang silbi? Pwede bang maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya ang pagliligtas sa planeta? Ano ang mga isyong hinaharap natin sa paggamit ng enerhiya? At sa huli, handa ba ang bawat ekonomiya na gawin ang ganitong kompromiso? Ang produksyon ng ekonomiya at paggamit ng enerhiya ay may ugnayang nagpapalakas sa isa't isa. Kaya naman napakalakas ng kaugnayan ng dalawa. Mas maraming enerhiya ang naaabot ng isang bansa. Mas maraming mapapaganang pabrika, transportasyon, mga linya ng kuryente. Lahat na nagpapalago ng ekonomiya. Ang American shale boom ay isang magandang halimbawa nito. Noong 2010, bumaba ng 47% ang presyo ng enerhiya. Nagdala ng 74 bilyong halaga kada taon para sa mga mamimili at lumikha ng 700 at 25,000 trabaho. Ang Iceland ay isa pa at marahil ang pinakamalinaw na halimbawa. Dahil sa paggamit ng geothermal at hydroelectric energy, kabilang na sila sa pinakamalaking producers ng kuryente bawat tao sa mundo. Ginagamit nila ito para magpakadalubhasa sa mga industriyang nangangailangan ng malaking enerhiya tulad ng pagkatunaw ng aluminyo, pagmimina ng cryptocurrency, at pagpapatakbo ng mga AI data center. Dahil sa saganang enerhiya, isa ito sa pinakamayaman at pinakaligtas na bansa dahil hindi apektado ng panganib sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Noong taong 2022 nang salakayin ng Rusya ang Ukraine, iniwasan ng Alemanya ang langis at gas ng Rusya. Naging masakit ito sa higanting industriya na labis na umaasa rito. Tumaas ang presyo ng enerhiya, kaya naging ilan sa pinakamahal sa buong mundo. Bumaba ang kita ng mga sambahayan dahil sa mataas na gastusin. At bumaba ang kita at pamumuhunan ng mga negosyo dahil sa mas mataas na gastos. Tumaas ang implasyon. Nagkaroon ng trade deficit ang Alemanya mula 1,900 at bumaba ang kumpiyansa ng negosyo. Mas madali para sa ilang bansa na pagsamahin ang layunin ng kasaganaan at seguridad sa enerhiya kaysa sa iba. Kung may murang import na available, maganda iyon, pero nagiging likas silang mahina sa mga panganib na dulot ng geopolitika. Pangarap nating makagawa ng murang enerhiya sa bansa tulad ng Iceland para pasiglahin ang ekonomiya at maiwasan ang hirap na naranasan ng Alemanya. Bukod sa pagiging komplikado, pinipilit ding mag-decarbonize ang mga bansa na ipinangako nilang gawin pagsapit ng taong 2050. Nahihirapan ngayon ang mga bansa na pagsabayin ang net zero goal sa kasaganaan at seguridad sa enerhiya. Tumataas ang konsumo ng fossil fuels sa antas na di nakita noon, kahit para sa mga lubhang nakakapinsalang panggatong tulad ng uling. Kahit mabilis ang pag-usbong ng renewable energy at pababa ang presyo, ang fossil fuels pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa mundo.
Ang taong 2024 ang pinakamainit na taon. Ito rin ang unang taon na lumampas sa target ng Paris Agreement na 1.5 degree na mas mataas kaysa sa pre-industrial na antas. Itinakda natin ang target na ito 10 taon na ang nakalipas. Sabi ng United Nations Environmental Program, kung magpapatuloy ang kasalukuyang polisiya at mga kontribusyon, aabot sa 2.6 hanggang 3.1 degree Celsius ang pagtaas ng temperatura pagsapit ng taong 2000 at 100. Ngayon, may ilang mga bansa na mas maaapektuhan kaysa sa iba. Iisa lang ang ating atmosfera, kaya ito ay problema ng buong mundo. Tama lang na ibunyag ang pagkukunwari ng Australia na tinatanggal ang carbon sa energy grid at ipinagmamalaki ang tagumpay sa kalikasan. Pero sa China lang pala ipinapadala. Mas maganda man ang talaan ng emisyon. Pero tuloy pa rin ang pagsunog ng carbon at pareho lang ang dami ng carbon sa atmosfera. Kahit saan pa ito gawin. Kung gagamit pa tayo ng marine diesel sa pagpapadala nito, baka mas malala pa. Norwega rin ay halimbawa ng ganitong paradox. Patuloy silang nag-e-export ng maraming fossil fuels na hindi binibilang ang emisyon sa pambansang talaan. Puno ng kontradiksyon ang China. Nangunguna ito sa pagdevelop ng renewable energy na may pinakamalaking kapasidad ng solar at wind kumpara sa ibang bansa. Sinusunog nito ang higit 50% ng kowal sa mundo at nag-aaproba ng bagong planta para sa tumataas na demand sa enerhiya. Malinaw na hindi natin natutupad ang net zero. Pero mahalaga nga ba ito? Nakakalungkot ang wildfire, pagbagsak ng coral reefs, at pagkaubos ng species. Pero paano kung tingnan natin ito bilang masamang ekonomista? Makabubuti ba sa pandaigdigang ekonomiya ang pag-iwas sa global warming? Isipin ang GDP. O sa ibang salita, paano ikukumpara ang mga gastusing pang-ekonomiya ng pag-iwas sa global warming sa mga gastusing dulot mismo ng global warming? Magsimula tayo sa pag-unawa sa problema. Nangyayari ang negatibong eksternalidad kapag ang produksyon o pagkonsumo ay nagdudulot ng gastos sa mga hindi kasali sa transaksyon. Ang fossil fuels ay nagdudulot ng negatibong eksternalidad dahil ang pagsunog nito ay nagdudulot ng polusyon at nakakatulong sa global warming. At ang mga gastusing ito ay ipinapataw sa mas malawak na lipunan, hindi sa bumibili o nagbebenta ng fossil fuels. Di isinasaalang-alang ng presyo sa merkado ang mga ito. Kaya mas mura ang fossil fuels kaysa sa tunay na halaga nito at nagre-resulta sa labis na paggamit. Isa itong kabiguan ng merkado, halimbawa ng tragedy of the commons, kung saan ang mga individual na kumikilos para sa pansariling interes ay nauubos o pinagsasaluhan ang isang yaman, ang atmosfera, sa kapinsalaan ng kabutihang panlahat. Isang silid paninigarilyo. Iniisip ng bawat bansa na ang isang sigarilyong ito ay makakatulong sa akin na magtrabaho ng mas mabuti. Ngunit habang lahat ay naninigarilyo, napupuno ng usok ang silid, wala nang makahinga, at lahat ay naghihirap, pati mga di naninigarilyo. Pero ano nga ba ang totoong gastos ng pamumuhay sa pinakamainit na lugar sa mundo? Meron nga namang ilan. Una, ang global warming ay nagdudulot ng mas matitinding panahon tulad ng bagyo at matinding init. At ang mga ito ay sumisira sa mga ari-arian, infrastruktura, at produktibong kapital. Tinatayang umaabot sa 100 at 43 bilyong dolyar kada taon ang gastos sa matitinding panahon dahil sa pagbabago ng klima. Ang bilang ng mga sakuna na nagkakahalaga ng bilyong dolyar na iniaakma sa inflasyon ay patuloy na tumataas. At kahit hindi ka direktang apektado ng matinding panahon, ang mas mataas na insurance premium para sa mga ari-arian ay nagpapalaganap ng gastos sa buong bansa. Ang madalas na pagbaha, heatwave, at tagtuyot ay nagpapababa ng produktibidad ng agrikultura. Ang pabago-bagong klima ay nagdudulot ng sirang pananim at mababang ani, kaya tumataas ang presyo ng pagkain, bumababa ang kita at gross domestic product. Bumaba ng 21% ang produktibidad ng agrikultura sa mundo dahil sa global warming na gawa ng tao. Nariyan ang paggawa. Ang mas maiinit na temperatura ay nagpapababa ng pandaigdigang supply ng paggawa sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas, lalo na sa konstruksyon at agrikultura. Ayon sa London School of Economics, hanggang 1.2 bilyong manggagawa ang maaaring mawalan ng kakayahan dahil sa init. At muli, bumababa ang kita at gross domestic product. Mas mataas na temperatura ay magdudulot ng mas maraming heat stroke, pagkapagod, strain sa cardiovascular system, dagdag pressure sa kalusugan, at mas maraming pagkamatay dahil sa init. May pagtaas ng antas ng dagat na kumukuha ng mahalagang lupa sa mabababang bansa.
Pero para sa mas malawak na pagsusuri ng ekonomiya, may ilang benepisyong pang-ekonomiya rin ang global warming. Mas maraming carbon sa atmosfera ay pwedeng magdulot ng mas matabang kapaligiran para sa photosynthesis. Inaasahan na makakatulong ang carbon fertilization sa ani ng ilang pananim, lalo na sa trigo. Ang mas malamig na mga rehiyon sa mataas na latitude sa Rusya at Canada ay magiging mas produktibo sa agrikultura at mas titirahan, na makakatulong upang mabawasan kahit papaano ang ilang pagkalugi sa agrikultura dahil sa hindi matatag na mga pattern ng panahon. Bukod dito, mababawasan ang namamatay sa lamig at bababa ang gastos sa pagpainit, kaya makakatipid ang mamimili at negosyo. Ang pagkatunaw ng yelo sa dagat ay magbubukas ng bagong ruta sa Arctic, magpapabilis ng biyahe at magpapamura ng gasolina. Ang mga benepisyong ito ay panrehiyon at mga exception lamang. Ang kabuang nitong epekto ng global warming ay nananatiling negatibo. Hindi rin pantay-pantay ang mararamdaman ng mga epekto nito. Sa madaling sabi, higit magdurusa ang maiinit na bansa sa masasamang epekto. Ang mga bansang tropikal malapit sa Ecuador, na kadalasang mahirap at kulang sa pagkain, ang higit na maaapektuhan kahit maliit ang ambag nila sa global warming. Ito ay nagdudulot ng pangamba sa sapilitang migrasyon palayo sa Ecuador dahil kung mahirap na ang kalagayan ng pamumuhay sa mga bansang ito ngayon, paano pa pagkalipas ng 50 taon? Ngayon, magkakaiba ang pagtataya. Isa pag-aaral ay tinatansya na ang pandaigdigang GDP ay magiging mga 23% na mas mababa kumpara sa mundo na walang pagbabago sa klima. Ito ay median na pagtataya, hindi pinakamasamang senaryo. Ayon sa pag-aaral ng Pambansang Kawanihan ng Pananaliksik sa Ekonomiya, maaaring umabot sa 50% ng pandaigdigang GDP ang gastos sa 2,000 at 100. Hindi diretsong tumataas ang epekto. Habang umiinit, mas mabilis bumababa ang produksyon ng ekonomiya. Malinaw na malaking bahagi iyon ng GDP, ngunit magiging magastos din ang pag-iwas sa pinakamasamang epekto ng global warming. Paano natin ikukumpara ang mga gastusin? Buti na lang may mga pag-aaral dito. Para mapigilan ang pag-init ng mundo sa mas mababa sa 2 degrees Celsius, kailangan ng malaking pagbabago, lalo na sa enerhiya. Ang Stern Review ang pinakatanyag at madalas banggitin na pagsusuring pang umusimpang ekonomiya sa global warming. Tinaya nito na ang taunang gastos para sa pag-iwas sa pagbabago ng klima ay 2% ng pandaigdigang GDP. Ang pagtatayang ito ay halos kapareho ng mga pagsusuri ng Intergovernmental Panel on Climate Change at International Monetary Fund na karaniwang natutuklasan na 2 hanggang 3% ng GDP bawat taon ay sapat na upang pondohan ang mga kinakailangang pamumuhunan para mabawasan ang emisyon at mga hakbang sa pag-angkop. Kung ipagsasama at ihahambing, ang ekonomikong gastos ng global warming mula sa karaniwang takbo ng negosyo ay mas malaki kaysa sa gastos ng paglutas sa problema. Ang global warming ay magdudulot ng 23% pagkawala sa GDP kada taon pagsapit ng taong 2,000 at 100, habang ang prevention at adaptation ay aabot sa 2 hanggang 3% ng GDP. Karamihan ay naniniwala na ang pamumuhunan sa paglutas ng epekto ng global warming ay magpapalago ng pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. Kahit hindi mo pansin ang kalikasan, dapat tayong magmalasakit sa global warming para sa sarili nating kapakanan. At isang international survey ng 700 nangungunang ekonomista ang sumuporta rito. Kung ganoon, bakit tayo nabibigo? Sa totoo lang, ang mga gastos sa paglutas ay nauuna. Tayo ang nagbabayad ngayon. Pero ang benepisyo ay mararamdaman lang kapag wala na ang karamihan sa atin. At dahil bilang mga hangal na tao, ay kadalasan ay iniisip lang natin ang panandalian. Nagiging hindi kanais-nais para sa atin ang mag-invest ng malaking halaga para mapigilan ang pagbabago ng klima. Narito pa ang isa pang hamon. Hindi kayang solusyonanan ng isang bansa lang ang global warming. Kailangan dito ang mahigpit na koordinasyon ng mga polisiya sa buong mundo. Pero dahil sa tumitinding tensyon sa geopolitika, karera ng AI, mababang antas ng tiwala sa pagitan ng 2 pandaigdigang superpower at pangkalahatang pagguho ng pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran, lalo itong nagiging mahirap na mag-focus at magtulungan sa mga pangmatagalang isyung magkakapareho para sa lahat. Ang mga mas mayayamang bansa ay may mas kaunting insentibo para kumilos dahil hindi sila ang makakaranas ng pinakamasamang epekto ng global warming. Pakiramdam ng mahihirap na bansa
na karapatan nilang gumamit ng fossil fuels para sa pag-unlad dahil ginawa rin ito ng mayayamang bansa noon. Sa pangmatagalang pandaigdigang pananaw, may saysay sa ekonomiya ang pagpigil ng global warming. Pero malaki ang mga hamon kapag sinuri ng detalyado. At iyan ang dahilan kung bakit makakamit lang ang net zero kung ito ay kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Paano natin makakamit ang net zero habang tinutugunan ang kasaganaan at seguridad sa enerhiya? Siyempre, ang mga renewable energy ay malinaw na magandang panimula. Ayon sa International Energy Agency, dapat 70% ng kuryente ay mula sa renewable energy pagdating ng taong 2050. At sa ngayon ito ay nasa 40%. Ibig sabihin, kailangan palawakin ang wind at solar farm dahil bumababa na ang presyo ng teknolohiyang ito at nakakasabay na sa fossil fuels sa pantay na gastos ng enerhiya. Nakakatulong ang mga ito sa paggamit ng energy security dahil pinapayagan nitong makalikha ng sariling enerhiya ang mga bansa sa kanilang teritoryo. Kaya maaring ang mga teknolohiyang ito ang pinakamainam na solusyon para sabay-sabay nating makamit ang tatlong layunin sa enerhiya. Ang problema sa wind at solar, hindi sila palaging available dahil hindi laging maaraw o mahangin. Ang pabago-bagong produksyon ng enerhiya ay nagdudulot ng nakatagong gastos dahil hindi ito tumutugma sa araw-araw na pangangailangan. Kung kulang ang enerhiya, babalik tayo sa planta o malalagay sa panganib ang grid at magka-brownout. Pwede rin silang mag-produce ng sobra. Halimbawa ang Britanya, mahangin itong isla at minsan sobra ang hangin. Kapag sobra ang enerhiya mula sa hangin, binabayaran ang wind farm para huminto at naipapasa ang gastos na ito sa mga kabahayan. Maaaring mabawasan ang issue sa supply sa pamamagitan ng epesyenteng grids, tumpak na forecasting, at pagbabago ng paggamit ng enerhiya. Ngunit malaking hamon pa rin ito dahil sagabal pa rin ang teknolohiya sa pag-iimbak ng enerhiya. Mahalaga ang kontroladong baseload power source. Kaya madalas solusyon dito ang nuclear energy. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy, maaasahang malinis at low-carbon na kuryente. Tulad ng sa Pransya, may 56 na nuclear reactor ito sa 22 lokasyon na bumubuo ng 68% ng kuryente nito. Itong pundasyon ang nagpapatatag ng presyo ng kuryente. Nagbibigay ito ng enerhiyang seguridad dahil ang nuclear ay kaunting imported fuel lang ang kailangan mula sa iba't ibang bansa at madaling maimbak ng matagal. Kita ang benepisyo kumpara sa anti-nuclear na Alemanya na mas apektado ng pabago-bagong gas market at nagbabayad ng 40% mas mahal sa kuryente. Maganda yan, pero may sarili ring problema ang nuclear tulad ng malaking paunang gastos. Tingnan ang Hinkley Point C sa Britanya, pinakamalaking konstruksyon sa Europa. Matagal nang delayed at bilyon-bilyon ang lampas sa budget, kaya naging masamang publisidad para sa nuclear power. Mas mataas ang pantay na gastos ng enerhiyang nuclear kumpara sa gas. Bagong teknolohiya tulad ng small modular reactors ay nangakong magpapabuti ng cost efficiency gamit ang assembly line style na produksyon, pero hindi pa ito nakikita. Para tunay na makipagsabayan ang nuclear sa ekonomiya, kailangan nito ng makabagong inobasyon, malalaking subsidya, o biglang pagtaas ng presyo ng gas. May mga problemang politikal din ang nuclear kahit minsan pinapalala ito. Kahit hindi agad nangangahulugan ng paggawa ng sandatang nuclear ang nuclear power, inilalapit pa rin nito ang bansa sa ganoong posibilidad. Ipinapakita ng nuclear test ng India noong taong 1974 kung paano patagong ginamit ang sibilyang programa sa militar. Kailangan ng malaking pamumuhunan sa nuclear power dahil maraming lumang planta mula dekada 70 at 80 ang magre-retiro na. Ang pagtatayo ng mga planta ay kailangan para mapanatili ang antas ng mababang carbon na pinagkukunan ng enerhiya na ito. Iyan ang dahilan kung bakit 31 bansa ang lumagda sa pangako na 3 beses na palakihin ang kapasidad ng nuclear energy. Tingnan mo, ang mahaba, mahirap, at hindi maginhawang katotohanan ay walang mahiwagang solusyon para makamit ang 3 layunin sa enerhiya ng sabay-sabay. Karamihan sa mga bagay sa ekonomiya ay nangangailangan ng sakripisyo at pagpapasya batay sa halaga. Para maabot ang net zero pagsapit ng taong 2050, kailangan ng mas malalakas na insentibo sa decarbonization at intervention ng gobyerno. Carbon pricing ang pinaka-popular na paraan para umusad. Ito ay market-based na buwis sa carbon emissions
na nagpapataw ng gastos para sa negatibong epekto ng fossil fuels at hinihikayat ang negosyo at mamimili na bawasan ang carbon footprint. Ang Emission Trading Scheme ng European Union ang pinakamalaki at kilalang carbon pricing scheme sa mundo na may presyong humigit kumulang 70 euro kada tonelada ng carbon dioxide. Ang mga kumpanyang sobra sa emissions quota ay bibili ng allowance, habang ang mas mababa ang polusyon ay pwedeng magbenta ng credits na nag-i-incentive na bawasan ang emissions. May humigit kumulang 80 carbon pricing system sa mundo na sumasaklaw sa 28% ng global greenhouse gas emissions at nakalikom ng 100 at 2 bilyong dolyar na kita noong nakaraang taon. Kahit lumalaki ang saklaw, mas mababa pa rin ang presyo kaysa social cost ng carbon. At dahil sa malaking libreng allowance, kulang para rin ang insentibo ng mga negosyo para mag-decarbonize. Madalas ginagamit ang mga scheme na ito para ipaliwanag kung bakit humihinto ang paglago ng ekonomiya sa Europa, habang patuloy na umuunlad ang United States of America na mas maluwag sa paggamit ng enerhiya. Dahil sa napakaraming mas kitang-kitang hamon sa ekonomiya ngayon, ito ay isang sakripisyo na marami ang hindi handa o hindi kayang gawin. Ito ay sa kabila ng napakalaking suporta mula sa mga ekonomista. Noong taong 2011, 3,600 at 49 sa kanila, kabilang ang mga dating tagapangulo ng Federal Reserve at 28 nanalo ng Nobel Prize, ay lumagda sa Economist Statement on Carbon Dividends. Inendorso nila ang unti-unting pagtaas ng carbon tax para maitama ang pagkabigo ng merkado at magbigay ng malakas na signal ng presyo para mapababa ang emisyon. Nagkaroon ng suporta ang panukala pati sa mga korporasyon, pero hinarang ng oposisyon sa politika kaya hindi ito umusad. Gumawa kami ng video tungkol sa mga pangunahing ekonomiya ng Europa at mga dahilan ng paghinto nila. Bagamat magandang sangkalan ang patakaran sa enerhiya para sa kalikasan, hindi ito ang pangunahing problema. Pindutin mo na ang video sa screen mo ngayon. Salamat sa panonood pare. Bye!